Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo sa pagdesisyon ng ating bida na pupunta sila ni Lucia sa lugar na kung saan nagtitipon ang mga masasamang tao. At sa pagpapatuloy ng kwento, tumungo naman sila agad sa lugar na kung saan nagtitipon ang mga masasamang tao. Habang naglalakad silang dalawa, nagtaka naman si Lucia at tinanong si Jinhyuk kung ang lugar ba na ito ay nagliliwanag kada gabi, dagdag pa niya na hindi ba sila natatakot na baka makita sila ng mga halimaw. Sagot naman ni Jinhyuk na hindi katulad ng mundo ni Lucia na ang mga halimaw ay hindi pag-alagala dito. Tugon naman ni Lucia na ang hangin dito ay hindi masama kaya isa yun sa naging kalamangan. Sagot naman ni Jinhyuk na ang bawat mundo ay mayroong magandang katangian. At dito napansin sila ng isang lalaki, at pagkalapit nila ay binati nito si Lucia na ang ganda niya. Sinabi niya na merong event sa kanilang bar ngayong gabi. At may libreng 5 cocktails para sa magagandang babae. Hindi naman interesado si Lucia at pinatabi niya ang lalaking nag-alok sa kanya, habang si Jinhyuk ay nakatitig sa lalaking ito. Maya-maya pa ay hinawakan ni Jinhyuk ang balikat ni Lucia sabay sabi na sandali lang Lucia, kinindata niya si Lucia at sinabi na libre naman ito at inaya niya si Lucia uminom. Pumayag naman si Lucia sa sinabi ni Jinhyuk. Habang ang lalaki ay ginagabayan sila papasok sa loob at sinasabi niya na ibibigay nila ang pinakamagandang serbisyo nila para kay Lucia. Nakangiti naman ang ating bida dahil nahanap niya na ang layunin nila ni Lucia na maghanap ng value ng karma na lagpas sa 200. Pagkapasok nila ay agad naman uminom sina Lucia at Jinhyuk. At sinasabi ni Lucia na gusto niya ang matamis na lasa ng alak dito. Habang ang lalaki naman na may karma value na 300 ay nakatingin sa kanilang dalawa at sa kanyang isip ay ininom na nilang dalawa ang alak na may poison na nagpa-paralyze kahit na isang patak lang. Sumenyas naman siya sa 3 lalaki na ligpitin na sila. Lumapit na ang semikalbong may guhit ang ulo at sinabi niya na uunahin muna nila ang ating bida. Sumabat naman si Jinhyuk na kung makakaya nila si Jinhyuk at sabay dilat dahil sa na-activate ang kanyang skill na tinatawag na status effect resistance na nagpapawala ng bisa ng poison. At walang ano-ano'y sinuntok ng ating bida ang semikalbo na may guhit sa ulo. Dahil sa lakas ng suntok na yun ay tumilapon ang semikalbong may guhit sa ulo na parang lata. Habang ang kanyang kasama ay nalingat, agad naman sinipa ni Jinhyuk ang kanyang mukha. Habang si Lucia naman ay walang kam-alay-malay sa nangyayari sa kanyang paligid. Nang magkamalay na siya ay nagtaka siya kung sino ang mga taong nakahandusay sa sahig. Sagot naman ni Jinhyuk na sila ay masasamang tao na kanina pa nilang pinaghahanap. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay hindi na nakatiis ang isa pang semikalbo na lalaki at hinubad niya ang kanyang suit at ang lalaki naman sa kanyang likuran ay inuutusan siya na gumawa siya ng paraan. Naghanda naman ang semikalbo para umataki at sabi niya na parang nagkakasayahan ng ating bida at dagdag niya na dito na nagtatapos ang kasayahan ng ating bida sabay sugod kay Jinhyuk. Tiningnan lang siya ni Jinhyuk habang papaataki ang semikalbo. Habang si Lucia naman ay umiinom ng alak at sinabi niya kay Jinhyuk na kung kailangan pa ba niya ng tulong. Tugon naman niya na hindi na kailangan at kaya niya na ito. Nang palapit na ang semikalbo kay Jinhyuk at papataki sabay sabi na binabaliwala ba siya ni Jinhyuk. Inataki niya na si Jinhyuk ngunit nasalag naman ang walang kahirap-hirap ng ating bida, nagtaka ang semikalbo na hindi man lang gumalaw kahit na 1 sentimetro si Jinhyuk. Dito na naghinala ang semikalbo at tinanong kung isang hunter si Jinhyuk. Sagot naman ni Jinhyuk sa kanya na mukhang hunter rin siya at dagdag pa ni Jinhyuk na ang hunter dapat nasa labas at nanghuhuli ng halimaw. Tanong pa ni Jinhyuk sa kanya na bakit siya andito at naggagangster-gangsteran. Nagpagtanto naman ng semikalbo na nalalagay siya sa panganib kaya umisip siya ng paraan kung paano makatakas sa sitwasyon niya. Bigla namang piniga ni Jinhyuk ang kanyang kamay dahilan ng pagsigaw niya ng malakas dahil sa matinding sakit na dulot ng pagpiga sa kanyang kamay ni Jinhyuk at agad naman siya sinuntok ni Jinhyuk sa mukha at tumilapon nito. Nang nakita yon ng natirang lalaki na meron karma value na 300 at nagplano siyang tumakbo ngunit hindi pa man siya nakakagalaw ay dali-dali siyang sinakal ni Jinhyuk, sabi ni Jinhyuk na marami siya katanungan sa lalaking kanyang sekal-sekal. Nagmamakaawa naman ang lalaki na kung maaari ay bitawan siya ni Jinhyuk. Hindi naman siya pinakinggan ng ating bida at agad niya itong binigyan ng 5 suntok sa mukha. Makalipas ang ilang minuto duguan na ang kamay ni Jinhyuk at magang-maga na ang mukha ng kalaban ngunit hindi pa rin siya sumasagot sa mga katanungan sa kanya ni Jinhyuk.
Sinabi ni Jin Hyuk sa kanya na parang hindi ito ang unang pagkakataon niya na masangkot sa isang gulo at kahit anong bagbog sa kanya ay hindi pa rin siya kumakanta. Tinanong siya ni Jin Hyuk kung sino ang nasa likod niya, nagmamang-maangan pa ang lalaki. Dagdag pa ni Jin Hyuk na paano sila hindi nahuhuli sa kanilang paulit-ulit na ginagawa at nag-upa pa siya ng mga gangster na ito. Imposibleng walang nasa likod niya. Kaya sa sobrang galit ni Jin Hyuk ay binigyan niya ng huling pagkakataon ang lalaki na magsalita. Sagot naman ng lalaki sa kanya na wala talaga at nagsasabi siya ng totoo. Kaya sa isip-isip ni Jin Hyuk nang marinig niya ang sagot ng lalaki na hindi basta-basta ang pagtanggi ng lalaking ito sa kabila ng bagbog na kanyang natamo ay nagiging tapat siya o hindi naman mas nakakatakot ang humahawak sa kanya kaya natiis niya ang bagbog sa kanya. Sa galit ni Jin Hyuk ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang gamitan siya ng mas marahas na paraan. Natakot naman ang lalaki at tinanong kung anong gagawin ni Jin Hyuk sa kanya. Sagot naman ng ating bida na binibigyan niya lang ng motibasyon ang lalaki upang magsalita. Nang dinahandahan na ni Jin Hyuk ang pagbali sa paa ng lalaki ay umiksi na naman si Lucia at tinanong niya si Jin Hyuk kung bakit niya ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay. Kaya pinatabi niya si Jin Hyuk. At dito nag-cast ng spell si Lucia sa lalaki at nagtaka ang lalaki kung ano na naman ang gagawin sa kanya, nang masinghat niya na ito ay bigla siyang nawala ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay bigla itong nagwala at lumabas sa kanyang bibig ang mga salita na kung galing ba sila sa Altron at paulit-ulit itong nagtatanong na kung galing sila sa Altron Guild. Dagdag pa nito na kahit ano pang gawin nila ay huli na ang lahat. Nagtaka naman na tinanong ni Jin Hyuk si Lucia kung ano ang ginawa ni Lucia sa kanya. Sagot naman ni Lucia na ginawa niya lang na mas mapadali ang pag-amin niya, at hindi inaasahan ni Lucia na ganun karami ang sasabihin ng lalaki. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasabi ng lalaki na, kahit pa hindi sina Jin Hyuk at Lucia taga-Altron ay hindi na ito mahalaga. Dahil ang kanilang guild na Titan Guild ay uubusin silang lahat. Kaya naman nagtataka si Jin Hyuk at napaisip na, ang Titan Guild ang sa likod ng lahat ng ito, di niya akalain na Titan Guild pala ang may hawak sa lalaking ito. Kaya sinabihan ni Jin Hyuk ang lalaki na kahit na mag-umpisa kayo ng digmaan, ang puwersa nila ay pareho lang. Tinanong niya ang lalaki kung bakit niya sinasabi na maglulunsad sila ng isang massacre. Sagot ng lalaki na dahil sa Alaonis Elixir. Nagtaka naman si Jin Hyuk dahil ngayon niya palang narinig ang salita na yan at tinanong niya ang lalaki kung ano ang Alaonis Elixir. Pagtapos nun ay nasa itaas ng gusali sina Jin Hyuk at Lucia. Pinapanood nila ang nagdadatingan ng mga pulis upang imbestigahan ang nangyaring krimen. Sinabi naman ni Lucia sa kanya na hindi niya inaasahan na mas malaki pala ang problemang ito. Sagot naman ni Jin Hyuk sa kanya na hindi niya rin inaasahan na masangkot sa gusot ang Major Guild na Titan Guild dito. Dito ipinaliwanag kung ano ang Alaonis Elixir. Isa itong droga na nagdodoble ng stats. Ngunit para magawa ang Alaonis Elixir ay kinakailangan nila ng hindi mabilang na mga batang babae para sakripisyo. Kaya naman hindi inaasahan ni Jin Hyuk na ang Titan Guild ang nasa likod nito. Sabi naman ni Lucia kay Jin Hyuk na nagulantang rin siya sa kanyang nalaman dahil may mga taong baliw dito na sinusubukang gawin yan. Tinanong naman siya ni Jin Hyuk na kung meron din bang ganyang droga na nag-e-exist sa kanilang mundo. Sagot naman ni Lucia na meron silang tinatawag na Queen's Tear Elixir sa kanilang mundo. Ekwento ni Lucia na ang kanyang malapit na kaibigan ay sinakripisyo at ginawang pampataba para sa elixir na yon noong bata pa si Lucia. At makalipas ang isang taon ay nakatungtong si Lucia ng platinum rank. At inubos niya ang lahat ng kasapi ng organisasyon na gumagawa ng Queen's Tear Elixir. Napakamot naman si Jin Hyuk dahil tinitignan siya ni Lucia ng mabangis. At tinanong siya ni Lucia kung ano ang kanilang gagawin sa sitwasyong ito. Sabi naman ni Jin Hyuk na ang elixir ay malapit nang matapos sabi nila. Kaya nagdesisyon si Jin Hyuk na bago mangyari iyon ay uubusin nila ang mga ito. Lumipat ang eksena sa bar kung saan nilabanan ni Jin Hyuk ang mga masasama, at dito may isang lalaki na tumatawag at sinabi niya na may malaki silang problema dahil patay na si Park Min Jae. Dagdag pa niya na hindi ito panloob na pagtatalo at hindi siya makapaniwala na ginawa ito ng ibang guild. Sinuri niya ang dugo ng kanyang kasama at nagtaka ito dahil si Park Min Jae lang ang pinatay at umalis na ang pumatay sa kanya. Ang ginamit na paraan sa pagpatay ay hindi gawa ng ibang guild o sa kanilang kupunan. Inutusan naman ng kabilang linya ang naka-gas mask na alamin niya kung sino ang may gawa nito.
At sumang-ayon naman ang nakagasmask na lalaki habang sinusuri niya ang dugo ay sinasabi niya na mahahanap niya rin ang may gawa nito. Lumipat naman ang eksena na kung saan nag-business trip ang Titan Guild sa Hong Kong. Makikita natin na gumagamit ng laptop si Secretary Hina at sinabi niya kay Guildmaster Sang Ho na maganda ang resulta ng kanilang business trip dito sa Hong Kong. Nagpapaliwanag naman si Secretary Hina na kung bakit maganda ang resulta ng kanilang business trip ay wala man lang naging tugon si Guildmaster Sang Ho at napansin naman ni Secretary Hina na mukhang hindi maayos ang lagay ni Guildmaster Sang Ho at tinanong niya ito kung meron bang problema. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Guildmaster at agad niyang tinanong na kung narinig na ba ni Secretary Hina ang salitang Alaunes Elixir. Sagot naman ni Secretary Hina na hindi pa siya nakakarinig at ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang salitang Alaunes Elixir. Tugon naman ni Sang Ho na normal lang ito, dahil siya rin ngayon lang nakarinig ng Alaunes Elixir at dagdag pa niya na ang asosasyon ay pilit na tinatago ito sa kanila. Kaya naman tinanong ni Guildmaster Sang Ho ang kanyang secretary na kung mahihirapan ba siyang makabalik agad ngayon sa Korea. Sagot naman ni Secretary Hina habang nagtataka, na mahirap dahil ang request ay hindi pa tapos. Tinanong niya si Guildmaster Sang Ho na ano ba ang eksaktong nangyayari. Sa pagkarinig ng Guildmaster ay agad naman itong tumayo sa kanyang inuupuan at sinabihan niya si Secretary Hina na kung pwede na mag-issue siya ng agarang utos sa buong guild kaagad. Galit naman na sinabi ni Guildmaster Sang Ho na sa ngayon ang kanilang guild ay magdedeklara ng hostile relationship laban sa Tyrant Guild. Kaya naman nagulat si Secretary Hina sa naging pasya ni Guildmaster at sabi niya na bakit naman biglaan ang desisyon ng Guildmaster. Naglalakad si Guildmaster Sang Ho habang sinsabi na kapag hindi sila naghanda ngayon ay mahahantong lang ito sa mas malaking kaguluhan. Dagdag pa niya na kung tama ang impormasyon na kanyang nakalap ay malamang huli na ang lahat kapag nagsimula na ang mga hindi kaaya-ayang mangyayari. Sinabi naman ni Secretary Hina na anong klaseng impormasyon ang kanyang nakalap at ito'y napakaseryoso, na humantong ang Guildmaster para sa napakadelikadong desisyon. Wala naman naging tugon si Guildmaster Sang Ho. Dagdag pa ni Secretary Hina na kilala si Guildmaster Sang Ho ng lahat. Ang kanyang desisyon at utos ay nagdedeklara ng digmaan laban sa Tyrant Guild. Alam naman ni Guildmaster Sang Ho ang kanyang desisyon at hindi siya nag-aalala dahil kakampi nila ang Altron Guild at ang gobyerno. Sabi naman ni Secretary Hina sa kanya na kahit na, dahil ang digmaan ay nagdadala ng napakalaking panganib. Dagdag pa niya na kahit man lang kumonsulta muna sila sa mga executives nila para makagawa sila ng mas maingat na desisyon. Mabangis naman ang tingin ni Guildmaster Sang Ho kay Secretary Hina at sinabing mukha ba siyang magsasalita ng kalokohan ngayon. Natigilan naman si Secretary Hina at sa isip-isip niya na sa mukha ni Guildmaster ay parang buo na ang kanyang desisyon. Kadalasan naman ay maingat ang Guildmaster sa kanyang mga desisyon ngunit ngayon ay humantong sa ganitong desisyon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kahit na ano pa ang tingin mo sa ganito, ang desisyon na ito ay sobra-sobra. Sabi naman ni Guildmaster na naiintindihan niya na nagulat si Secretary Hina. Dagdag pa niya na sa ngayon ay ideklara muna ng konpidensyal sa loob ng kanilang guild at maghanda ng mga imbestigador. Aantala muna nila ang opisyal na anunsyo hanggang mamaya para sa pag-iimbestiga. Lumipat ang eksena sa bahay ni Jin Hyuk, tinanong siya ni Lucia kung nakatanggap ba siya ng tugon mula sa pinagkakatiwalaan niyang tao. Sagot naman ni Jin Hyuk na oo at kokontakhin nila ulit si Jin Hyuk sa lalong madaling panahon kapag ang investigation team ay handa na. Tugon naman ni Lucia na, at least meron pang matinong tao dahil kung walang sumang-ayon ay siya na mismo ang gagawa ng paraan. Sabi naman ni Jin Hyuk na kapag nalaman nila kung ano ang Alaunes Elixir ay asahan mo na ang reaksyon nila. Tinanong niya si Lucia kung hindi pa ba siya babalik sa dungeon. Sagot naman ni Lucia sa kanya na hindi siya babalik dahil hindi niya gustong mamiss ang ganito kasayang kaganapan. Dagdag pa niya na kung magpaplano sila ng ganito ay malamang hindi sila mga ordinaryong tao. At hindi ito kakayanin ng mag-isa ng ating bida. Kaya sumang-ayon naman si Jin Hyuk sa sinabi ni Lucia. Kaya nakangisi naman si Lucia na sinasabing kaya naman hayaan na niya si Lucia na tumulong at magkasama nilang ubusing ang mga basurang yon. Dagdag pa niya na dapat magpasalamat pa si Jin Hyuk sa kanya. At nagpasalamat naman ang ating bida kay Lucia. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay may kumatok sa kanilang pintuan at hinahanap si Kang Jinyek kung nandito ba siya. Nagtanong naman si Lucia kung sino yan, tugon naman ni Jinyek na wala siyang inaasahang bisita.
Sabi naman ng kumakatok ay isa itong delivery at nagpapakiusap na buksan ang pinto. Kanina, ang lalaking nakagas mask ay ipinatak ang nakuha niyang dugo mula sa dugo ni Park Min Jae na may palatandaan naman na kung sino ang nakapatay sa kanya sa isang device na parang radar. Sinusubukan niyang hanapin kung sino ang may kagagawa ng pagpatay sa kay Park Min Jae. Maya-maya pa ay lumitaw ang lokasyon ng kanyang hinahanap at hindi ito kalayuan sa kinatatayuan niya. Agad naman siyang tumalon sa taas ng building at pinuntahan ang lokasyon. Nang makarating na siya sa lokasyon ay nagtataka siya kung sa imahinasyon lang ba niya na parang malabo ang bahay na ito sa paningin niya. At sa isip-isip niya na mukhang ito ang bahay ng hunter na nakapatay sa dambuhalang halimaw na Leviathan. Dagdag pa niya na ang ibig sabihin lang nito ay siya ang taong umatake kanina at pumatay kay Park Min Jae ngunit hindi na mahalaga yon. Pinalabas niya ang kanyang sandata na parang dart at sabay sabing huhulihin niya at tatanungin ang pumatay sa kanyang kasama. Balik sa eksena ng bubuksan na ng ating bida ang pintuan, tinanong niya muna kung sino ito. Tugon naman ng nasa labas ay isa itong delivery, na late siya dahil sa isang aksidente. Sa isip-isip naman ni Jinhyuk na hindi maaring pupunta ang delivery dito ng ganitong oras bukod sa meron pa rin recognition suppression na kinas ni Lucia sa bahay niya at kung isa siyang taong nagpapanggap bilang isang delivery man ay parang merong mali. At nang binuksan na ni Jinhyuk ang pintuan ay agad naman siya inatake ng nakagas mask na lalaki. Pinigilan naman ni Jinhyuk ang kamay ng kalaban at sabay sabing, ang mga delivery ba ay pumupunta ng may dalang dart na may lason bilang isang bonus ngayon. Nagulat naman ang nakagas mask dahil hindi niya akalaing mapipigilan ni Jinhyuk ang kanyang atake. Habang si Lucia naman ay pinatabi niya si Jinhyuk dahil binitawan niya na ang kanyang ataking palaso. Agad naman tumabi si Jinhyuk at tinamaan sa dibdib ang lalaking nakagas mask at tumilapon siya patungo sa kabilang building. Nang nag-aakma na si Lucia para tapusin ang kalaban ay bigla naman nagsalita si Jinhyuk na siya na ang bahala sa isang yan dahil ang pinuntahan niya ay si Jinhyuk dahil siguro sa nangyari doon sa bar kanina. Ang mga Tyrant Guild na mga kidnappers. Pinaaalahan na naman siya ni Lucia na mag-ingat dahil pagkatapos ng atake ni Lucia na tinamaan naman ng palaso ang kalaban ay nakuha niya pang gumalaw. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi siya ordinaryong tao. Habang ang lalaking nakagas mask naman ay nagtataka kung sino ang babaeng iyon dahil isang palaso lang ang nakagawa sa kanya ng ganyang pinsala. Pagkahugot niya sa palaso ay agad naman siyang nagdesisyong umatras muna sa ngayon. Nakita naman ni Jinhyuk na tumatakas ang kalaban. Tinanong naman siya ni Lucia kung hahabulin ba nila ang kalaban. Tugon naman ni Jinhyuk na hayaan na lang muna dahil babalikan niya rin naman ang ating bida. Kita naman sa mukha ni Jinhyuk na parang masaya dahil nakita niya ang karma ng nakagas mask na yun ay lagpas sa 900. Dagdag pa niya na siya ang tipo ng tao na kung pumatay ay parang wala lang. Ito ay gumagana ng perpekto ayon pa sa ating bida at nagtataka siya kung paano niya ito lilinisin lahat pagkatapos. Nagpaplano ang ating bida na gagamitin niya ang taong nakagas mask. Kinaumagahan sa bulubundukin na lugar. Sumasakay ang ating bida kasama si Lucia sa isang kotse at nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Ang kanilang pinuntahan ay ang investigation site. Pagkababa nila ng kotse ay sinabihan ni Jinhyuk si Lucia na kahit pa sinabi ni Guildmaster Sang-ho na dalhin ni Jinhyuk si Lucia ay mag-ingat pa rin si Lucia dahil marami pa rin miyembro ng Titan Guild na hindi pamilyar kay Lucia. Ang halos kalahati ng Titan Guild ay parang puro A-rank hunter o mataas pa. Sila ay mga elite na grupo. Napansin ni Jinhyuk ang isang lalaki na parang pamilyar sa kanya at naalala niya na siya ang nag-alipusta sa kanya pagtapos niyang patumbahin ang dambuhalang halino na Leviathan. Tanong pa sa isip-isip ni Jinhyuk na kung siya ba ang mangunguna sa operasyon na ito. Napabuntong hininga naman ang ating bida dahil meron siyang masamang pakiramdam sa operasyon na ito. Ito na po ang latest chapter ng manhwa na ito mga boss. Maghintay na lang tayo ng bagong release na chapter mga bossing. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.